Okay, so bali yung gagawin natin ngayon guys, itong recording na to will help you para doon sa financial statement, para doon sa pagko-compute ng financial statement nyo. In this way, hindi na kayo mahihirapan or likely hindi na kailangan pang kumuha ng accountant para gawin yun. So, discuss ko muna sa inyo yung mga parts niya. Ayan. So ito, as you can see, yan. Ito, yan. Ito kasi yung mga variables na kailangan nyo. Okay? So ano-ano yun? Una, yung listahan ng machineries and equipment. So meron na kayo niyan, nasa technical yan. Okay? So nilagay ko lang muna dito kasi hindi ko na maiisa-isa. So nilagay ko na lang muna dito, item 1 hanggang 10. Ibig sabihin dito, ililist daw nyo kung ano-ano yung mga machineries and equipment. Okay? Machineries and equipment. So halimbawa, mga computer, mga ganon, yung ginagamit sa sa kitchen, halimbawa, mga ganon. So lahat ng mga machineries and equipment ilalagay dito. So nilagay ko lang muna ng item 1 to 10 yan. Ito yung kanilang corresponding cost. Okay? So uulitin ko. Sample lang itong mga data na to. Okay? Ang gagamitin nyo ay yun mismong data nyo. Okay? Sample lang itong sa akin. Okay, so I hope maliwanag kasi iba sa inyo, magtanong ulit, saan ko yung ganito, saan ko yung ganyan. So ito ay mga sample numbers lang. So ano ang total ng machineries and equipment? 190. So ano pa yung mga dapat mong ihanda? Salaries. Yan. Salaries. Again, hindi ko na isa-isa kung sino-sino yung personnel Sample lang kasi to. Personnel 1, 2, 3, 4, 5. Nilagay ko na dito yung annual. Kasi yung annual ang mahalaga doon. Okay? So, isusupply nyo dito yung amount ng annual. Tapos again, ito yung total. Okay? Utilities. Yan. So, ano-ano ba yung mga utilities na yon? Electricity. Annual expense. So, ito ay pang isang taon. Water, pang isang taon. Telephone and internet, pang isang taon. So, again, itong mga numbers na to ay sample lang. May kanya-kanya kayong numbers dito. May kanya-kanya kayong amount. So ano pa, yung mga other expenses. Rental expense, pang 1 year din. Licenses, isang beses ka lang naman nagre-register sa isang taon. So yun yun. Example lang ulit yan Malalaman niyo naman yan doon sa sa city kung magkano. Okay? Or mag-assume kayo kung magkano yung pinaka-normal na binabayaran, kahit range lang. Kunwari, nagre-range lang ng 3,000, 3,500, mga ganun. So, para din kasing assumption na itong iba rito. Then, miscellaneous, para dun sa mga, halimbawa, petty cash, mga ganun. Yung mga binibili nyo na hindi naka-classify kung saan. So yung mga bigla ang bibilhin, yan yun. Sila yung nasa miscellaneous. 30,000 a year. Per year na yan. So yun, kaya annual. Okay? So yan yung una mong pupunuin. Okay? So ang gagawin mo na lang, pag ikaw na, ilalagay mo lang yan dyan. Okay? Ikaw na maglalagay dyan. Okay, ngayon, yung mga susunod na parte dito, ito, halimbawa, model inputs, yan, may mga na to, be sensitive to kasi may mga formula to na nakaduktong dito sa profit and losses, balance sheet, cash flow. Okay? So, bisitahin natin yung model inputs. Yan. So, kung mapapansin mo dito, ayan, 5-year financial plan. So, kahit naman di mo ilagay name of the company, okay lang kasi ito na yung sa pinaka-computation. Okay? Forecasted revenue. Yan. So, ano yung mga susuplayan mong number? Yung sales. Alin yan? Number yan. Okay? Quantity yan. Okay? Ito, average price per unit. Ayan. Tapos ito ay
O kung mapapansin nyo dito, may computation, no? Ayan, no? May formula. Kaya huwag nyong gagalawin yung may formula. Ito lang at saka ito lang ang ilalagay nyo. Example, ang meron akong product, itong mga sumusunod. I have donuts. Pero hindi ko siya binibenta ng per piece. Ang benta ko sa kanya ay per box. Kaya nilagyan ko doon ng parenthesis na box para lang hindi kayo malito. Meron din akong coffee per cup, pasta per plate, milk tea per glass. Okay? Itong sales na to, tandaan ha, tandaan. Ayoko na paulit-ulit ang tanong pag nabanggit na. Okay? Ang sales na binabanggit dito ay ano sabi? 2024. Ibig sabihin, isang buong taon. Okay? Eh sir, paano namin makukuha yan? Di ba meron naman kayong projected sales na nandun sa marketing feasibility. So, ilalagay nyo na lang dito yun. Okay? Eh sir, halimbawa yung donut namin, maraming variants. Okay, regardless kung maraming variants, yung pinag-uusapan naman natin ay per box. So, ilang box ang nabibenta natin sa loob ng isang taon? Example, 250 boxes. Ang average price ng per box is 350. So, matik yan. Guys, matik yan. Mag-a-appear dyan. Example ha. O, kunwari, papalitan ko itong 250. Gagawin kong 300. Mo, magbabago ha. Tingnan nyo itong portion na to. Tingnan nyo to. Yan. Yung annual revenue per product. Tingnan nyo. As I enter, magbabago yan. Yun, no? Di ba? Nagbago. Naging 105. Tapos, pati itong total, nagbago. Okay? So, ibabalik ko sa 250 ha. O, iaando ko muna. Yan. Pansinin mo. Itong donut, 87,500. Ang total naman ng forecasted revenue is 1,075,000. Okay, ngayon, sample, papalitan ko yung 250. Ginawa kong 300. Pansinin nyo ha. Yun. O, di ba nagbago? From 75 to 105. Oh, 1 million, naging 1,093,000. So, automatic nagbabago yan. Okay? So, ang gagawin nyo lang, susuplayan nyo lang itong mga numbers na yan. Okay? So, lalagay nyo dito yung mga product nyo. Sir, paano po kung 5 yung product namin? Eh, ang nakalagay dito, 4 lang. Mag-i-insert kayo, pero dapat sa gitna. Wag sa dulo ha. Wag din sa wag din sa ibabaw ng donut. Mag-insert ka dito sa gitna. Okay, ayan. Halimbawa, magsisingit ako dyan sa gitna ng coffee at ng pasta. Right-click lang, ayan, insert row above. Ayun. O, halimbawa, any, yan, naguloy ako. Diba? Naguloy ako. O, maglalagay ako ngayon dito ng quantity. O, halimbawa, ang nabibenta ko na sa isang taon ay 100. Yan. Eh, magkano yung price? Yan. Magkano yung price? Halimbawa, ang price niya ay 75. Yun. Eh, sir, bakit po walang lumabas dito? Kasi nga wala pila. So, i-click mo lang ito. Yan. Tapos, hintay yung mag-cross. Tignan mo yung cursor, yung cursor. Pag tinapat ka sa may dulo, sa may kanto, dadrag mo lang yan. Yun. Okay? Nakita mo? Ayan, no? Oh. Nung didrag mo, lumabas. Okay? So, ganun lang sa kasimple. Okay? Sir, paano kung papalitan ko to? Sige, palitan mo. Halimbawa, ginawa natin 150. Tapos yung price niya ay 200. Magbabago ba? Oo, nagbago. Ayun. Tapos, yung total, nagbago kasi naka-formula na yan. Okay? Okay ha. So, I hope nagkakaintindihan tayo ha. O, sige, tatanggalin ko ulit ha. Basta papakita ko sa inyo na naayos siya. Okay? So, ganun lang ang gagawin. Ayan. So, ang lalagyan nyo dyan, ito. Yan. Tsaka ito. Okay? Okay. Next. Cost of goods sold. Yan. So, kung mapapansin nyo,
may nakalagay ditong percentage. Yan. So, ang inano natin dito, maglalagay tayo. Ano yung expected gross margin natin sa bawat item? Okay? Oo, ano expected gross margin natin? Now, pansinin mo, meron din tong computation. Okay? So, lumalabas, ito yung nagiging cost. Okay? Cost ng paggawa ng donut. So, lumalabas, since 30% yung yung ating expected gross margin, ito yung halaga nung 70%. Ibig sabihin sa donut, we are expecting a 30% income, something na ganon. Okay, so halimbawa, ito nga, ang ating expected gross margin sa donut ay 30%. Okay, so 30%. Tapos, kay coffee naman ay 25%. Kay pasta, 5%. Kay milk tea, 30%. So, pagka in-enter nyo yan dyan, guys, automatic yan. Okay? Automatic yan. Yung 30%, yan, 30% ng iyong annual revenue per product ay mako-compute. Papunta dito kay annual. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Sana, ha? Okay, so sasample ako kayo dito sa labas ko ilalagay, ha? So, halimbawa, ayan. Oh, para lang makita nyo na yan pa rin ang lalabas using 30%. Kiklik ko tong 87,500 times 0.30. Yun. Diba? Ayun, no? 26,250. 26,250. So, lumalabas, 30%. Okay? 30% lang yung cost nung donut. So, ang ibig sabihin, ang income mo doon, ang kita mo ay 70%. Okay? Ayan. So, sample natin ulit yung iba. Halimbawa, ito isa. Para lang ma-check natin kung tama, ha? O, copy. Yan. Ilan daw yung expected gross margin? O, times 0.20. Kasi 25% lang daw yung expected gross margin. Ayun. Okay. Uh, may mali ba ako? Ito. D8. Ayun, naku. Times 25 pala na ilagay ko. Okay, ulit. Yan. Times 0.25. 49,140. So, ganun lang yon. Okay? So, automatic itong lalabas. Okay? Okay, magalala. Automatic lalabas yan once na meron na itong data at naipasok na yung expected gross margin or kung magkano yung nagiging cost nung donut. Cost per box nung donut. So, yan ang yung total nito, ito ang tinatawag na total cost of goods sold. Okay, next. Annual maintenance, repair, and overhaul. Yan. Siyempre guys, kahit papano, may mga dapat mag-alat tayo ng budget para sa maintenance, repair. Yan. So halimbawa, nag-aalat tayo ng 15%. O ilalagay mo dito, 15% ng alin ng capital equipment. Ngayon, gusto mo 10%, pwede. Palitan mo lang, gawin mo 10%. Pwede yun. Okay? Yan. Asset depreciation. Yan. Since ang projection naman natin ay 5 years, so gawin na rin natin na 5 years ang ating asset depreciation. Okay? Annual tax rate. Yan. Nakita ko kasi guys, sinerge ko, ang annual tax rate for a corporation is around 20 to 25. Okay? So, dun ako sa mataas ang kinuha. So, halimbawa daw, ang ating annual tax rate is amounting to 25%. Yan, 25% of the uh, gross income or net income pala. Okay? Next, syempre tumataas ang presyo.
So I have here inflation. Ibig sabihin, si inflation, okay, 2% ang nilagay ko. Ibig sabihin, yung price natin, isasabay natin din ng 2%. Sa annual inflation, so tumataas ang lahat. Hindi lang yung price, kundi pati na rin yung mga gastos mo. Kung baga, yung iyong mga expenditures, yan, ito tulad itong mga ito, yung mga yan, mga expenditures na yan, salaries na yan, utilities na yan, mga particulars, yan ay ibig sabihin tumataas by 2% per annum. Okay? Ngayon, ito naman, hindi ko na ito inilagay. Huwag nyo nang galawin tong funding. Okay? Gawin natin na ang ating investment ay lahat ay cash ipon, hindi galing sa utang. Okay? Kaya huwag nyo nang gamitin tong part na to. Now, hindi ko siya pwedeng i-delete kasi magbabago yung magkakaroon siya ng effect. May domino effect kasi yan sa iba pang mga sheets. Okay? So, halimbawa na input mo na yan. Okay? Ayan. Yung iba, pagdating sa profit and losses, ito yung tinatawag din natin na income statement. Okay? Ayan. So, click natin. So, ayan, income statement. Profit and loss assumption. Annual cumulative price revenue increase. Annual cumulative, ayan. Sa year 1, walang change. Natural. Pero pagdating ng year 2, kung napansin nyo, 2%. 2% from the original, 4% from year 1, 6% from year 1, and 8% from year 1. Kaya yun, 2, 4, 6, 8. So tumataas ang ating price, 2%, at saka yung mga expenditures natin, 2% per annum din. Okay. So kung mapapansin mo, parang familiar itong 87,500. At yung overall na 1,075,000, nandito na kasi yan. Ayun. So automatic yan, lilipat. Okay? Lilipat na yan dito. Yan. So, sir, paano nagkaroon ng 2025? Wala naman tayong in-input. Kasi nga, tumataas na siya by 2%. Okay, papakita natin na tumataas na siya ng 2%. Ha? So, sample natin. Yan. So, ito yung 2024 times 1.02. 89,250. So lahat yan tumataas, lahat yan tumataas by 2%. Okay? O, subukan natin ulit. Ito naman. Yung, yung total sales, ang tuloy natin. So, ito ang 2024 times 1.02, 1,097,275.20. Yun. O, di ba? So, tumataas lang siya by 2%. Si cost of sales, ganun din. Kasi cost eh. Ito yan, no? Di ba? O, inflation, 2%. O, annual price increase, 2% din. So, parehong 2%. Sir, totoo ba yan? Legit ba yan? Ayan, check natin, ha? O, times 1.02. Yun, sakto. O. So, ang maganda doon, pag enter mo ng data, matik na yun na mako-compute. Okay? Matik na yun, mako-compute na. So, ano na ang gross profit mo? Ito na. Na-minus niya na yan. No? Na-minus niya na yan. Yung total sales minus cost of goods sold. Yan ang gross profit mo. Non-operating income, wala naman tayong other income, so wala kayong dapat na ilagay dyan. Expenses, yan. So lahat ng expenses ilalagay natin dito. Sales and marketing. Sir, saan yan? Di ba meron tayong mga promo? Meron tayong mga promotions. Yan. So yung mga promotions natin, siyempre may gastos yun. Namigay ka ng libre, di ba? O nagbigay ka ng mga merch. O may gastos yun. So ilalagay natin dito. So example, 15,000 per month. Ay, 15,000 per year. So ilalagay mo na dyan. 15,000 per year. Yun. O halimbawa, gawin ko 20, ha? O, yun. O, nagbago lahat, di ba? Yun, gumalaw lahat. O,
Gumalaw lahat. Gagalaw lahat yan, guys. Okay? Okay. Balik ko sa example kong 15, ha? Depreciation, sir, saan galing yan? Okay? Kinompute na yan. Nino. Remember, meron kang inilagay na dito sa balance sheet pala. Sa balance sheet, meron ka dito nilalagay na yan. Oh, machineries and equipment. Oh, 'di ba? Ayun no. Oh, ang depreciation daw niya ay 42,000 per year. Ayun. Ayun. So automatic siya diyang malalagay. Hangga't hindi mo pa nilalagyan to, hindi mag-a-appear yan. Kasi itong mga yan, yung mga naka-highlight na yan, yung mga kulay puti na yan, yung mga open boxes na yan, yan lang yung mga pwede mong lagyan. Oo, kasi sila lang yung mga kailangan. Okay? O, balik ako dito ha. Rental. O, saan galing itong rental? Dito. Sir, 24 ay 240,000. Ayun. So, papalitan natin to. Gagawin na natin 240,000. Subukan mo ha. Pag pinalitan ko, 240, 1, 2, 3. Yun. O, di ba? Palaw lahat. Yun, o. At ito ay nag increase lahat by 2%. O, tingnan natin maigi. Okay? So, 240,000 times 1.03. O, 244,800. Yun, 244,800. Okay? So, 2% din. Salaries. Yan. Salaries. Oh, magkano salaries? Oh, halimbawa daw dito, salaries ay magkano? 67,700. Okay. Lagyan na natin dito. 67,000. Ano nga? 67. 67,000. Ay, 670,000 pala. Sorry, sorry, sorry. 670, 1, 2, 3. Yun. Supplies. Ayan. Magkano ba yung supplies natin? Ayan, naku, hindi pala natin nailagay dito. O halimbawa, yung supplies natin, galing dun sa ating technical. Halimbawa, no? Lagay ko na lang dito. Halimbawa, total ng supplies. Ayan. So, halimbawa, ang total ng supplies per year ay amounting to 10,000. Yan. So, amounting to 10,000. So, ilalagay ko ngayon dito yung 10,000 sa supplies. Ayun, supplies, 10,000. Yun. Maintenance and repair. Yun. So, saan galing yung maintenance and repair? Ayun, 15% daw. So, 15% ito. Yan. Repairs and maintenance. Eh, sir, bakit? Magkano ba yung machineries and equipment? 150,000. Okay? So, tignan natin, ha? 150,000. 100,000 times 1.02. Eh, di pala, di pala. Times 0.02. 3,000. Oh, aha. Ay, ito ay 2, saan ba ito galing? Sa model, input, balance sheet, 233. Okay, wait lang. Baka kasama ito. 210. Okay, so 210. No, magagalit ka. Ay, bakit ba 0.02 lang? Percent nga pala.
150. Ayun. So, tama siya, di ba? 15% ng, alin, ito, 15% ng 150. So, automatic din yan. Lalabas na yan automatic. Then, utilities. Yan. So, sa utilities, nandito yan. Yun, no? Utilities. Yan. So, ang utilities natin, nagkakahalaga ng magkano? 168. So, halimbawa, balik natin dito, 168. Kasi tinodo na natin. Yan. 68. Noon. Total na yon. Licenses, meron din tayo nakalagay dito. Licenses, 2,000. 2,000 nakalagay. Yun, 2,000. Miscellaneous, 30,000. Ayun, galing doon, 30,000. So as you can see, ito yung ating ano. Okay? Ito. Ngayon, kung mapapansin mo dito, yan, kung mapapansin mo, ala, negative, sir. Ibig sabihin, lost. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang laki kasi nung gastos mo. Sobra-sobra yung iyong gastos kesa doon sa iyong kita. Yung kita mo ay masyadong maliit. Okay? Kaya ka nag-loss. Okay? O, kasi sinuplayan natin to ng sample na nakalagay dito. Okay? O, ngayon, halimbawa, no? Halimbawa, ibabalik ko siya sa dati. Okay? Ibabalik ko sa dati yung data. Yan. Oops, that's sige, lalagyan na lang natin yung supply mamaya. Balik muna natin sa dati. Okay. Ayan. So, nilagay dito yung supplies. Oops. Supplies. Okay. And so, naiintindihan na. So, as you can see, nung binalik ko sa dating figure, lumabas na ikaw ay kumita. Okay? Magkano kinita mo? So, para makuha nyo kung magkano yun, no, kasi dito, guys, ang nakalagay na, income tax na. Ayan, no, income tax na. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng income tax na ganyan, ibig sabihin, kumita ka. So, tingnan natin kung ilan, ha? So, ang gagawin lang natin, guys, is itong total income minus total expense. So, kumita tayo ng 400,605. Ngayon, sir, ilang percent yung income tax? Ayun, tax. Annual tax rate, 25%. Okay, tingnan natin kung 25% na yan, ha? So, ito, times 0.25. Ang tax daw natin is 100,151.25. Ayun, tama. Okay? Ayan. So, tapos nun, ima-minus lang naman yan eh. Yan. Ima-minus lang yan. Dito sa ating income. Yun. Ima-minus sa ating income. O, di ba? Ang ano natin is 400. O, tingnan natin ha. So, 400 minus yan, 300,453. Ayun. No? Sakto. Di ba? Ayun. So, okay na tayo doon ha. Okay. So, tatanggalin ko na to ha. Yan. So, okay na tayo dito. Balance sheet ito. So, yung mga nakaputi, again, yan lang yung susuplayan mo. Ngayon, halimbawa, no? Halimbawa, guys, ang ating capital ay 500,000. Okay? 500,000. Hindi mo yan pwedeng lagyan kasi naka-formula yan. So, magugulo. So, anong mangyayari? Okay, halimbawa, unahin natin itong building. Okay? According dito, initial balance to. Ibig sabihin, ito yung mga ginastos natin on our pre-operation. Okay?
Sir, meron kami mga pina-repair sa building. Magkano nagastos? Magkano ang binudget? 60,000. Ayun, 60,000. Land, hindi ka naman bumili. Di ba? O, wala. Capital improvement. Kung merong capital improvement, maglalagay ka dito. Halimbawa, pina-repaint mo. Pina-repaint mo, pina-modify mo. Lalagay mo dito kung magkano nagastos. Okay? Tapos, ito yung mga binili mong machineries and equipment. So, para ano? Para makuha natin yung ating 500,000 na budget. So, gawin na lang natin, mag-work back tayo para makuha natin magkano pa yung cash. So, halimbawa, 500,000 minus, magkano yung nagastos natin? 210. Ayun. So, may 290 pa daw. Ayun, 290 na cash or nasa short-term investments. Okay? Ayan, I hope maliwanag ha. Okay. So, total property, eto, other assets, huwag na nating lagyan yan. No? Magiging komplikado lang ang lahat. So, huwag nating lagyan. So, ang total assets mo ngayon is 500,000. Now, liabilities. May utang ka ba? Wala. Lahat yun bayad. Okay. So, ano lang ang meron? Pagdating sa equity, yung owner's equity. Magkano owner's equity? 500,000. Ito yun. Diba? So, ile-less lang naman yung kung meron tayong ano, hindi pala, i-add laman kung meron tayong current liabilities. But since wala, no, equity lang siya. Yan. So kung mapapansin mo, ang total equity mo is 500,000. Ang total liabilities and equity mo is 500,000 din. So ano sabi? B76 saka B66. B76 and B66. Yan. Wala naman tayong liability, kaya zero siya. Okay? So kung mapapansin nyo, para malaman mo kung balanse ka o hindi, check mo lang yung nasa baba. Ito, total liabilities and equity, 500,000. Siyempre, check natin yan sa total assets. Yan. Ayun, yun, total assets, 500,000. Okay? Ayan, etc. etc. Okay. So, ganyan siya. Okay? So, kailangan lang na supplyan. Okay? Next, cash flow. Ayan. So, kung napansin mo, lahat yan ay automatic. So, ito, okay na yan. Huwag na natin lagyan to. Okay? Ito naman kasi mga to, automatic naman na may lalabas dyan ang figure. Okay. Ayan. Ano pa? Ito, sales of fixed assets. Wala naman tayong problema dyan. So, wala namang financing. Ayan. So, cumulative cash flows. Okay. So, pagkatapos ng cash flow, okay na. So, yun lang tatlo. 1, 2, 3. Etong loan payment calculator tsaka net assumptions, huwag nyo nang galawin yan. Hanggang dito lang kayo sa operating expense, model input, property, profit and loss, and um, so on and so forth. Okay. Ngayon, ang tanong, sir, paano po namin yan ipepresent? Ganyan da ganyan ba? Hindi guys, utang na loob. Hindi ganyan na ganyan ang gagawin. Siyempre, meron tayong format. Okay? Meron tayong format. Yan. So, babalikan natin yan. So, meron tayong format na gagamitin. Hindi ganito. So, paano magiging ayos niya? Okay? So, buksan ko yung magiging itsura niya. Yan. So, I hope no, nakikita niyo siya. So, yan ang magiging itsura niya. So, kung mapapansin mo,
I have your income statement, name of the company, income statement, the period of. Kasi magkakasama na sila. Ayan, oh. So for the period of 2024, 25, 26, 27, 28. Okay, sales. Saan nang galing yung sales na to? Galing dito sa financial plan. Ayan. Profit and loss. Ayun, no? Sales. O, di ba? Ayan, no? Sales. O, may sales eh. Ayan, no? 87. Okay? So, nakalagay yan dito. Okay? Nakalagay yan dito. Yun. 2024, 25, ayan. So, ayan yan. Ito ipe-prepare mo. Then, cost of sales. So, yung mga wala na, kailangan nating alisin doon. Yung mga halimbawa, yung mga iba pang mga items na zero, 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 tatanggalin natin lahat yon. Kaya ganito na lang magiging itsura niya. So, maganda itsura. Okay? Yan. Tapos sa balance sheet, ganun din. Yun. So, itong mga ito, yan, pwede mo nang tanggalin yan. Kasi wala naman eh. Diba? Wala namang figure. So, pagka ganyan, tatanggalin na natin yan. Yan. Isa na lang yan. Kung wala tayong ibang mga ano ha, like supplies, gano'n, etc. Kung wala naman, okay. Yun. So, ito lang siya ngayon. Buildings, meron tayong pinagawa. So, ano pa ba? Land, capital improvement, etc. etc. So, sa building, meron yan kanina, 60,000. Sa machineries and equipment, meron tayo dyan pinagkagastusan, 150,000. Less property and equipment. Total property and equipment, 210. So, total assets is 500,000. Okay? Yan. So, dire-diretso lang yan, guys. Kapag na-supply nyo lang yung, yung mga data coming from the previous, no? Yung previous, niya, yung sa income statement, mga ganon-ganon. Yan. Okay? So, madali na siya. Okay? So, tatanggalin lang yung mga may ganto-ganto. Ayan. Wala namang laman, di ba? Hindi naman na-consider, etc. etc. So, hindi na natin yan. Hindi na natin kailangan pakialaman yan. So, kumbaga yung sa atin lang talaga. Okay? Yan, halimbawa. Yan, balikan natin to. So, aside dito, yan, wala ka. Okay. Okay. Yun, no? So, tatanggalin na yung mga wala. Okay? So, lahat ng galing din naman yan doon sa may formula. Yan, nilipat lang natin. Yan. So, ito, again, pwede na natin itong alisin kung wala naman. Pero, since cash flow to, okay lang yan na nandyan. Okay? Pero, sabi ko nga, sir, baka malito pa kami. Hindi tanggalin na lang namin. Pwede. Hindi man, tanggalin. Diba? O, hide ko lang muna. Yan, pwede. Okay, it's up to you. Basta ano nun, pwede mong tanggalin yun. Okay, ayan. Okay. Ah, ah, yan. So, ang maganda lang doon, dire-diretso yan. Okay? Kapag na-supplyan nyo lang yung mga kailangan dito, dire-diretso. Sir, merong rental dito, ba't di natin nilagyan? Kasi profit to. Yun sa atin, expenses yun. Okay? Ayan. So, I hope no, masundan nyo to. I-upload ko to kasama to para nang sa ganun matutunan nyo kung paano siya gamitin. Okay? Paunawa, wag niyong babaguhin yung formula. Okay? Pwede nyo i-copy-paste ang formula pero wag niyong babaguhin ang formula. Okay? Magugulo siya. Okay. So, that's it. So, hopefully, makatulong sa inyo to. Pagka pwede pa rin naman kayong magtanong sa akin. Huwag lang alam ni oras. Okay? Okay. So, see you guys.
Okay, bye-bye.